O dinala naman siya doon sa sa pinakamataas na bundok. Ang pinakamataas na bundok, Mount Everest. Yung Mount Himalayas, yun ang mountain system, siya pinakamataas na bundok sa mountain. Ibig sabihin, sistema ng bundok. Pero the highest mountain is Mount Everest. Dinala siya doon. Pinakita ni Satanas ang lahat ng kayamanang nasa kanya na. Sabi niya, o yan, nakikita mo, akin ang lahat yan. Ibibigay ko sa iyo yan, pero sa isang kondisyon. Sasamba ka sa akin. Ano sagot ni Kristo? It is written, I will only worship God. O natukso ba? Di ba napalayas? Napalayas ng Panginoon si Satanas, di ba? Hindi nakuha sa tukso. So nagtagumpay si Jesus Christ sa lahat ng tukso. Katawan ka ni Kristo. Nasa iyo Espiritu Santo. Di magtatagumpay ka rin? Hindi ka man makapagtagumpay, may nakalusot, mapagbiyaya naman ng Diyos sa atin, patatawarin tayo. Pero magsumikap ka, magpagal ka. Sundin mo talaga, maging seryoso ka. Kasi wala namang banal o matuwid dito sa lupa na hindi nakakasala. Sabi sa Ecclesiastes 7:20. So, ibig sabihin, ang tinitingnan lang ng Diyos sa atin, yung motibo natin, yung puso natin, yung desisyon, yung pananampalataya. Yung pagsunod sa Diyos. Siya na bahala. Kasi wala sa tao magtuwid ng kanyang landas Diyos lang ang nagtutuwid. Nasa Proverbs 9:16. Ang tao ay gumagawa ng plano pero ang Diyos ang nagtutuwid. So yun ang sabi ng Diyos. Gagawa ka ng plano pero ang Diyos ang magtutuwid ng hakbang. So ibig sabihin, wala tayong magagawa sa sarili natin pag wala ang Diyos. Di ba nakasulat yun? John 15:5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ay, ba't ka hihiwalay? Wala ka pala magagawa. Di para may magawa ka, huwag kang hihiwalay sa Diyos. Alam niyo ba na lahat ng kalooban ng Diyos na hinihingi mo, ibibigay sa iyo? Lahat. Kaya una-una lang yan maghintay ka lang. Kung talaga sumusunod ka, maghintay ka lang. Lahat ng hinihingi ng puso mo, ibibigay. Sabi sa John 5:14. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig niya tayo. So sigurado, di ba? 1 John 3:22. At anumang ating hingin, anuman anything, ay tinatanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. So siguradong ibibigay, di ba? Kung nakakalugod ka sa Diyos, kung kalooban ng Diyos ang hinihingi mo, kung sumusunod ka talaga sa Kanya, siya yung gagawa Wala kang magagawa Matthew 22:21. Ang lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya. So, ibig sabihin, ano ba yung may pananampalataya? Ang may pananampalataya, pagsunod sa utos. So, ano man daw ang hihingin mo na sumusunod ka kasi sa utos, nalulugod ang Diyos sa iyo, ay inyong tatanggapin. So, maghintay ka lang. In His time yun, Pero lahat Hindi naman ako may sabi nito, Diyos Lahat ng gusto nating hingin sa Diyos, ibibigay. Pero, sumasampalataya, sumusunod sa utos. Kasi kung hindi, pwede pa lang ibigay sa akin kahit di ako sumusunod. Magwalang hiya ka, ibibigay din naman sa iyo, di ba? Kaya nga sinasabi ko nga yung masasama, kung ikaw masama, ang mas maganda, magpakasama-sama. Tinan mo si Lucifer. Narir talaga pagka-demonyo Talagang demonyo. Nagpakasama-sama talaga siya, pero kung ikaw naman banal ba, magpakabanal-banal ka naman. Kung ayaw mo talaga sa Diyos, ba't ka nag-Kristiyano? Di sana, ikaw na lang, sarili mo na lang, mag-i-enjoy ka pa dito sa lupa mo. Pero kung tinanggap mo naman ang Diyos at ikaw ay sumasampalataya, magpakabanal-banal ka naman.
ang lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa pananalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin? Sa Matthew 7:7, sabi dito, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. At ang humahanap ay nakakasumpong at ang tumutuktok binubuksan. So, sinabi ng Diyos na pag humingi pa kayo sa akin ng tinapay, bibigyan ko ba kayo ng bato? Bibigyan ko ba kayo ng ahas? Hindi. Kung ano hinihingi mo, ibibigay dahil anak ka eh. Kasi ikaw, hindi ka na magiging sakim. Hindi ka magiging makasarili. Kasi ang huling panahon, talagang masasakim at makasarili. Nasa 2 Timothy 3. Kaya tignan mo sarili mo kung sakim ka pa, tsaka makasarili. Kung ikaw ay dead sea, you're dead. Dead sea, hindi nagbibigay yun eh. Tanggap lang ng tanggap yun eh. Ayaw magbigay nun. Alam niyo ba, binibigay ng dead sea, kalawang. Kaya lahat ng punong patay eh. Lahat ng kubot, yero, puro kalawang eh. Masyadong acidic yung salt eh. Yung salt ng ng dead sea, napakatindi nun. Tumutunaw ng yero yun eh, dahil sa kalawang. Dapat alamin ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili at maibigin sa salapi. O kita nyo? Lahat ng tao, walang tao hindi maibigin sa salapi sa sarili. Iyan talaga ang pagkasarili. At lahat ng tao, defensive. Miski sa hayop, ginawa ng Diyos yun, mag-defense. Kaya okay lang yung makapatay ka pag self-defense eh. Kahit sa batas ng revised penal, kahit sa Diyos. Pag nakapatay ka na ng self-defense, wala kang kaso. Kasi ibinigay ng Diyos talaga yung self-defense. Maghanap ka ng palaka. Hipuin mo, tinan mo, lolobo siya. Naglalabas ng lason yun. Kapag lumobo palaka, hindi ka magkakakulugo. Magkakagalis ka. Dahil lason yung ibubuga sa iyo. Yung B. Kasi nung bata ako, may nakita akong bee na dumadapo doon sa kampupot ng lola ko. Eh, syempre, bata eh. Lumilipad. Ang ginawa ko, alam mo, hinuli ko. Pag huli kong ganun, ang sakit. Nung pala yung sting niya, ibinaw sa akin. Nakita ko, iniiwan pala yon. Ang purpose pala ng bee, pag na-sting ka na, aalis na siya, mamamatay na siya. Pero ipapasa sa iyo yung lason. Namaga ang kamay ko. Yung scorpion, may sting yun sa buntot. O yung ahas, nandudura ng lason yun. Alam niyo lang ba yung hayop na walang pang self-defense kung ano? Tupa. Tupa. Ang sungay ng paganoon eh. Parang yung gustong i-design ni Manuel na kotse, pabilog eh, para pag nakabangga daw, hindi masakit. Pabilog eh. Parang ganun yung tupa eh. Tingnan mo, pag yun ay sumusumag eh, sa kanya tatama yung sungay niya eh. At saka ang tupa, miski papatayin mo na, walang emek. Payag mamatay. Kaya inihalimbawa ng Diyos tayo sa mga tupa eh. Payag nang mamatay, tapos hindi gumaganti ng masama. Kasi tinawag tayo ng Diyos para maging pagpalain at magpala. Hindi para gumanti ng masama. Nasa 2 Peter 3:9 yan eh. Peter pala. Hindi pala 2. Bawasan natin na siya 1. Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo tinawag upang kayo magmana ng pagpapala. Kaya nga ang pagkakatawag sa atin, pagpapalain tayo eh. Kaya nga pinagpala tayo eh. Ang problema, kaya hindi tayo pagpalain, John 15:7. Para si Suryano. Puro numero. Kung kayo'y magsisipanatili sa akin, o mananatili kayo sa akin, nasan ba si Kristo? Nasa ulo ng iglesia. So mananatili kayo sa itinayong iglesia ng Diyos. At ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo, yung righteousness ng Diyos. Yung lahat ng dekreto ni Brother Manny, aral ni Kristo, ay hingin ninyo anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. So, yun ang kondisyon. So, ibig sabihin, masaganang pagpapala para sa atin.
dun sa tunay na alagad. Amen!